malakas na bagyong nagdaan. Talagang yung iba talaga di pa malipatan dahil nga hindi bumababa yung tubig, lalong-lalo na sa mga walang second floor na mga bahay. Ngayon ang mga nakatira nandoon lang ngayon sa school, sa evacuation. Serye ng pagtulong ipinaabot sa mga nasalanta sa Cainta. We went out of our way para po maalalayan din po natin ang mga kababayan po natin sa may bandang Marikina noong nakalipas na linggo at ngayon naman po ay dito po sa Cainta. Ang mga kababayan nating binaha, makalipas bisitahin yun do'y ating kumustahin. Ito po si Paring Ray. Daang-daang pamilyang wala nang mauuwian at pansamantalang naninirahan sa isang paaralan sa Cainta. Ating pupuntahan. Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Ang lahat ng yan ngayong hapon sa ating Kasanggamon Langit. Makalipas madalas ang ilang mga bagyong tumama sa ating bansa, iniwanang lubog pa rin ang ilang mga tahanan ng ating mga kababayan. Isang bayan ng Cainta, Rizal, sa matindi na salanta ng nagdaang bagyong Ondoy at hanggang ngayon, malaking bahagi pa rin ito ang lumubog sa baha. Puro sira, tapos inabot ng baha. Nandito tayo ngayon sa Lakas Tao West Floodway dito sa Cainta, Rizal at kasama natin ngayon ang presidente ng Lakas Tao na si Mang Nestor. Mang Nestor, pakikwento po sa amin dito kung ano po ang sitwasyon ngayon. Talagang yung iba talaga di pa malipatan dahil nga hindi bumababa yung tubig, lalong-lalo na sa mga walang second floor na mga bahay. Ngayon ang mga nakatira nandoon lang ngayon sa school, sa evacuation, dahil yung iba naman kung talagang mayroon silang second floor, nilagyan lang namin dito ng mga tulay para lang makauwi sila sa kanilang mga bahay. Ayon pa sa kanya, sa kanilang nasasakupan mahigit 1,000 pamilya pa ang nananatili pa rin sa evacuation center. At dahil sa may banta pa rin paparating na kalamidad, ay di pa rin matiyak kung kailan muli makababalik sa kanilang mga bahay ang karamihan sa kanila. Itong tubig na to ngayon lang nangyari sa buong Rizal siguro. Hanggang liig talaga ito. Kasi kita mo yung isang bahay na yan, hindi makita o bintana na umabot sa bintana na. Hindi lang natin alam kung sakaling bababa ang tubig, nasa kanila na yun. Kung malinisan pa nila, kaya palinisan, babalikan nila yung bahay. Ilan sa mga kababayan natin ang anibang kanilang mga buhay sa biglang pagbaha. Ngayon ay naharap naman sila sa kawalan ng matitirhan. Baka sa mukha ni Maribel, ang bigat ng dinadala sa pagkawala ng kanilang bahay sa kasagsagan ng bagyong si Ondoy. Bukod sa kanyang mga anak, wala silang ibang gamit na nailigtas. Tapos yung bahay po namin natangay ng bahay yung kalahati. Natangay ng tubig. Wala na po talaga kami totally babalikan. Kasi wash out po yung aming tahanan. Si Benji naman, hanggang ngayon ay lubog pa rin sa baha ang kanilang bahay. Dahil dito, nagtitiis na lamang sila ng kanilang pamilya sa kanilang kalagayan sa evacuation center. Gusto ko magpahinga, hindi makapahinga kasi walang sariling bahay. Sira. Mahirap talaga. Pero kung wala naman kaming matitirahan, hintayin lang namin siguro lumit yung tubig. Balik uli kami kasi wala naman kaming matitirahan talaga. Anong pakiramdam mo at dito ka napaanak sa evacuation center dito sa eskwelahan ng F. Felix Elementary School? Biktima ng baha, naambunan ng biyaya sa pagbisita ng grupo ng Kasanggamon Langit Foundation. Kasanggamon Langit Foundation ay sadyang tumutulong po sa lahat mga nangangailangan. Ang kanilang naging pagtanggap tunghayan sa muling pagbabalik ng Kasanggamon Langit.
Ang F. Felix Elementary School ay ang nagsilbing pansamantalang tirahan ng mahigit sa 100 pamilyang nasalanta ng Bagyong Ondoy sa bayan ng Cainta, Rizal. Sa bawat silid-aralan, mahigit sa 5 pamilya ang nagsisiksikan, depende sa dami ng mga anak na kanilang daladala. Hirap po ang dinadanas namin dito kasi yung mga bata po, marami magkakasakit din po. Dahil sa halo-halo din po yung mga tao, yung singaw. Anong pakiramdam mo at dito ka napaanak sa evacuation center dito sa eskwelahan ng F. Felix Elementary School? Wala po, nahiya. Mahirap nga lang po kasi wala pong mauwian. Kasi baha pa po. Gayon din ang pamunuan ng paaralan ay namomroblema din kung paano muling maisasaayos ang paaralan. Lalo pat sinimulan na ang pagbubukas ng klase matapos ang ilang linggong pagkapaliban dito. Dala ng kalamidad na nagdaan. We are using 7 classrooms. Meron kami 36 classes. Ang nangyayari, 2.5 hours na lang ang aming teacher. Huwag lamang nanding maturuan ang mga bata. Ayon naman kay Susan Napuran, ang kinatawan ng DSWD. Sinisikap naman ngayon ng lokal na pamahalaan ng Cainta na mahanapan ng relocation site ang mga nabahang pamilya. Mga nasa ilang pong pamilya po ang naririto ngayon? 105 families po. Tapos plus po yung nasa chapel, 8 families. Yung sa daycare ko po is 3 families. Yung iba naman po, payag naman po silang ilipat kung saan sila pwedeng ilipat. Dahil alam naman po nila talagang kailangan na po nilang makaalis dito. Patong-patong man ang mga problemang kinakaharap sa pagbisita ng Kasanggamoon Langit Foundation, muling nasilaya ng mga ngiti sa mga nasalanta. Bagamat kami po ang inakangiti at saka nakikita ko po na silayan ko sa inyong mga mukhaan ang ngiti, bagamat nalulungkot din po kami doon sa sinapit po ninyo sa bahang inabot po natin sa pamamagitan po ng Bagyong Ondoy. Ang Kasanggamoon Langit Foundation ay sadyang tumutulong po sa lahat ng mga nangangailangan. We went out of our way para po maalalayan din po natin ang mga kababayan po natin sa may bandang Marikina noong nakalipas na linggo at ngayon naman po ay dito po sa Cainta. Yung po mga kupot dito, kaloob po ni Ambassador Antonio Cabangon Chua at saka yung mga tubig po rito ng mga mineral water, kaloob po ng DWIZ at saka yung mga groceries po, kaloob po ng Kasanggamoon Langit Foundation. At ngayon po, umpisa na po natin ang, para hindi na kayo masyadong mainitin dyan, umpisa na po natin ang pamamahagi ng ating munting kaloob para sa inyong lahat. Minsan, tila walang biyayang dumarating at hindi naririnig ang magdamag mong panalangin. Naisip mo na bang hindi ka nag-iisa? Ano man ang laban mo, meron kang kasangga. Kasangga mo ako, di kita iiwan. Kasangga mo ako, nasaan ka man. Kasangga mo ako, sa bawat saglit. Kakayaning lahat dahil kasangga